Magandang umaga, Professor De Castro. Sir, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. We're live dito po sa PTV and Radyo Pilipinas Nationwide. Good morning po, Prof. Morning. Magandang umaga po, Congressman. Kamusta po kayo? Mabuti po. Sir, matanong lang, ano ang basa nyo rito? BrahMos missile, dumating na po yung first of three. It costs us millions of pesos, pero ang sinasabi, mukhang ito ay pang proteksyon. What do you think? Is it for protection? Magagalit ang China sa atin? Baka lalong magwala ang China because of this, acquiring this missile parang preparation for something, Professor? Unang-una ho, yung acquisition ho niyan, nangyari pa ho nung panahon ho ni dating President Rodrigo Duterte. Opo. Nag-decide po tayong bilhin ho yan during sa tinatawag natin Horizon 2 ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Yung Horizon 2 ho, nag-shift po tayo from internal security to external or territorial defense. Okay. So part po yan nung acquisition natin, paghahanda ho natin, habang shift po natin ang focus ng AFP ho, away from counterinsurgency, internal security to territorial defense. Ngayon ho, nagkataon na ho na nandun na tayo sa Horizon 3 na dinagdagan pa ho ni President Ferdinand Marcos Jr. ho, no? The Horizon na tinatawag, at nag-coincide ho sa pag-shift po natin na tinatawag ho natin, no? In-announce ho to ni Secretary Gibo Teodoro Opo. last September 2023 ho, yung tinatawag ho natin Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Okay. Na tatlo ho yung elemento ho dito. Unang talagang mag-tip na ho tayo, magpa-focus na tayo from internal security to external defense. And of course, ang reason binigay ni Presidente, merong isang malaking bansa na china-challenge yung ating maritime boundary. Lumabas ho to sa kanyang mga speeches last year ho, no? Although hindi niya minimension ng lahat kung sino yan. Pangalawa ho, talagang pagpapalakas ho nung ating hukbong dagat ho, ang Philippine Navy. Pero kasi ho, ang Philippine Navy ho, dahil ho sa ating focus sa ating internal security, ang lumakas ho sa AFP, yung Army po, yung Navy ho, ngayon pa lang ho nagka-catch up. Ayun. So habang pinapalakas ho natin yung Navy, dapat ho natin bigyan siya ng kumbaga, tinatawag nating backup. Yung backup in the form of coastal defense. Or dinidevelop natin anti-access area denial capability, lalo na ho sa ating territorial waters at doon ho sa ating exclusive economic zone. So kung may mga bansa man ho na titathreaten ho yung coast natin at yung lumalakas nating hukbong sandatang pandagat, meron ho tayong pang-backup sa kanila. At pangatlo ho, part rin ho ito ng ating, kasi very realistic naman ng ating gobyerno. Ang sabi ng gobyerno natin, wala tayong resources, wala tayong technical know-how, wala tayong training, as we shift from internal security to external defense. Kaya nga ho tayo may balikatan exercise. And of course, sa larangan ho ng BrahMos, nakikita ho natin yung pagpasok ho ng India. Dito sa Southeast Asia in general ho, and of course in terms of developing its security relationship with the Philippines. Galing po ako ng India 4 times last year ho. Sinasabi ho sa atin ng mga Indians hindi lang to commercial deal. Ito pagpapakita na binavalue namin yung relationship namin sa inyo sa Pilipinas. This is nice. Ano po? Prof, balikatan exercise nag-uumpisa na rin ngayon dyan sa Palawan mismo. Tapos I was able to talk to Speaker Martin Romualdez. Meron palang final si Senator Gaherty, Republican, ng isang bill para bigyan ng military aid ang Pilipinas sa 500 million US dollars every year for 5 years, which is about 2.5 billion. All of this, Prof, do we send signals already to that country or other countries na we're preparing, we're ready, even though we're small, we don't have the capability, pero we are preparing. Do you think nababasa kaya din ito ng ibang bansa? Ng mga siguro, lalo na Kasi talagang natatandaan nyo no, nung pumunta ho si Secretary Gibo Teodoro sa Mabulis Island sa Batanes. At sabi niya, increase niya yung military presence. Sabi lang, actually, ang
ang ibig sabihin lang ni Secretary Gibo Toro, padamihin lang ho natin yung reservists. Tama. Nag-react na ho ang China. So, sa mga bagay na ginagawa ho natin, kilos natin, nung last year, nung nag-decide ho tayo na increase po yung EDCA sites sa loob naman ho ng Pilipinas, nag-react ho palagi ang China. Kaya ang position ho ng Armed Forces of the Philippines, yung spokesperson nila, ang position ho natin, it's none of China's business. Panghuli na lamang, Ang Prof. nangyayari naman ho. Panghuli na lamang po, with all this, itong mga BrahMos, military balikatan exercise, itong aid mula sa US, will this sour our relationship with China, or China medyo malalamig na ang relasyon ng at maiba na yung posture, yung relationship status ng China sa Pilipinas? Prof, what do you think? Depende rin ho yan kung paano ho natin lalaro. Sabi naman ho ni Presidente, miski dinidevelop natin yung capability ng Armed Forces of the Philippines, ini-strengthen natin yung alliance with the United States, continuous pa rin naman ho yung ating dialogo sa China. Continuous pa rin ho yung bilateral consultations at very open naman ho tayo pagdating ho sa mga acquisition natin sa mga military exercises. Depende ho yan kung paano titignan ho ng China. Okay. Kasi, for example ho, last year ho, nag-decide ho ang Japan na increase yung kanyang defense budget by 2%. Hindi naman ho naapektuhan ang relasyon ng Chino at saka bansang Hapon. So, gano'n ho yung reality that China will have to expect. Kasi ang nangyayari naman ang China ho ngayon ang mayroong pinakamalaking navy in terms of numbers. Tama. And this year in-announce ng People's Congress ng China, increase nila yung defense budget nila by 7%. Okay. So kung nagre-react naman yung mga ibang bansa, China has no one to blame but itself. Professor, this is Aljo Bendijo. Hindi pa rin mamamatay yung issue po ng namamatay ang issue po ng secret deal, nga, gentleman's agreement na yan. Ano pong basa nyo dito? Well, part po yan kasi nung polisiya ng ating Pangulo, ni President Rodrigo Duterte, ang term na ginagamit po dyan, appeasement, appeasing China. Kumbaga, makipagkaibigan tayo, i-set aside natin yung arbitral ruling nung lumabas nung July 12, 2016. Medyo dumistansya tayo from our alliance with the United States. Pero of course, ang question ho dyan ngayon, may nakuha ho ba tayo nung when we adopted an appeasement policy? Eh sa ngayon nga ginagamit pa ng China yan, paglabas ng secret deal, to divide us Filipinos. Di ba ho ba? Nagkakaroon tayo ng question, meron ba secret deal or wala? And of course, we're putting the former president on the spot. So at the end of the day, regarding the secret deal, might be part of China's influence operation to create division among us Filipinos. Ayun ang So, ayun ho yung tingin ko, lalo na, pumasok pa yung Chinese embassy na naglabas pa ho ng communique na sinasabi, merong secret deal. Although, sabi nga ho ni Secretary Panelo at even for si dating President Rodrigo Duterte, walang secret deal, then suddenly pumasok ho yung Chinese embassy. So, ang nangyayari napo-focus ho tayo dito sa issue na to, hindi ho natin nakikita yung mas malaking picture na talaga kumbaga, pinaglalaroan lang ho tayo ng mga Chino. Alright. Huwag tayo magpadala sa mga fake news. Tama. Okay, sige po. Anyway, Prof, maraming salamat po sa oras. Huwag ho kayo manawa sa aming programa sa Hindi Punto po, Sintado. hindi po. Good morning po, Professor Renato De Castro. Sir. Okay. Yes, sir.